At ang title natin ay huwag makipamatok sa hindi mananampalataya. Kaya natin to pag-uusapan kasi iniuutos to sa atin dahil nakasulat to sa Biblia. Naniniwala ako na kapag ang utos ng Biblia ay ating isasapamuhay at tutuparin, pagpapalain tayo ng Panginoon. Amen? Naniniwala ba kayo doon? Okay, basahin ulit natin yung ating initial verse sa 2 Corinthians chapter 6 verse 14. Huwag kayong makipamatok sa mga hindi mananampalataya sapagkat anong pagsasama mayroon ng katuwiran at kasamaan o anong pagsasama mayroon ang liwanag sa kadiliman. At yung part 1 ng ating pag-uusap ay nag-focus muna tayo sa mga mananampalataya. Mas madali kong maidi-discuss yung sino ba yung dapat hindi tayo makipamatok, no? Kung pag-uusapan muna natin, sino ba ang mga mananampalataya? At ito yung pinag-usapan natin, guys, no, noong unang session natin. Ang purpose natin nung pag-aaral natin, para magkaroon din tayo ng self-actualization, para ma-check din natin yung ating mga sarili bilang mga believers ng ating Panginoon. Kasi, sabi nga natin, number 1, ang believer, ayon doon sa mga verses guys na pinag-usapan natin, hindi ko to ginawa, binasa natin to sa Bible, kaya tayo mismo yung nakakita na, ay, nakasulat talaga to sa Biblia. Na ang believer, ang mananampalataya, ay naniniwalang may Diyos. At parang ito yung pinaka-basic, no? Na ang isang believer ay naniniwalang may Diyos. Isa pa ang katangian ng isang believer, lumalapit sa Diyos. Pangatlo, ang totoong believer ay hinahanap ang Diyos. Hindi niya nakikita ang Diyos, pero interesado siya na hanapin at kilalanin ang Panginoon. Inaalam niya ang kalooban, ang purpose ng Panginoon sa kanyang buhay. Ano yung pang-apat? Sumasamba at naghahandog sa Diyos. Sino example natin? Si Abel sa Hebrews chapter 11 verse 4. Bakit daw siya naghandog ng karapat-dapat sa Panginoon? Kasi dahil sa kanyang pananampalataya. So ang totoong believer ng Panginoon ay marunong siyang mag-give back, marunong siyang mag-respond dun sa relationship na meron siya sa Panginoon. 'Di ba kaya basic na sa atin yung magsama-sama tayo tuwing araw ng linggo sa isang iglesia, umaawit tayo, pinupuri natin ang Panginoon, nagbibigay tayo para sa gawain ng Panginoon dahil yon ay part ng isa yon sa manifestations no ng isang totoong mananampalataya ng Panginoon. Pang-anim, lumalakad kasama ang Diyos. At ang example naman natin dito sinabi sa Hebrews 11:5 si Enoch, no? Ang hirap nga illustrate kung paano lumalakad kasama ang Panginoon. Pero sabi ko nga dun sa ating session, si Enoch ay ang manifestation nitong unang apat na nakita natin, no, na pinag-uusapan natin. Kasi itong yung talata na yun ay connected dito sa Hebrews chapter 11 verse 5. Connected siya mula verse 1 hanggang verse 6 na talagang si Enoch yung isa sa pangunahin na nagpapatotoo na kinalugdan ng Panginoon si Enoch. At ang kinalugdan ng Panginoon ay yung pananampalataya niya. Kaya nga siya guys na rapture, di ba? Siya ang unang-unang na rapture. Tayo ba, sa buhay ba natin, nagre-reflect na ba ang Panginoong Jesus? Nakikita na ba yung characters ni Jesus Christ sa atin? And lastly, hindi lang siya naniniwala dahil ang pananampalataya sa Panginoon ay pagtitiwala sa Diyos. Maraming maniniwala sa Diyos pero hindi naman nagtitiwala sa Panginoon. Kaya nga yung last question natin, no, nagtitiwala ba tayo sa Panginoon? Bakit lagi tayong nag-aalala sa mga bagay-bagay sa buhay natin, di ba? Kasi kung totoong believer ka, aasa ka sa Panginoon, magtitiwala tayo sa Panginoon. Okay, so ngayon, i-apply na natin itong ating pinag-uusapan. 'Di ba? Sabi ko nga sa inyo, nung sinabi yung wag kayong makipamatok, ito yung object ito yung best illustration ng pamatok. Ito yung sinasabi nung ni Apostol Pablo sa mga taga-Korinto, wag kayong makipamatok. Guys, may papakita ko sa inyo isa pang picture. Ano ang kaibahan nun dito sa picture na to? Okay, magkatabi rin naman sila. Okay? Sabi dun sa talata na binasa natin, huwag kayong makipamatok. Dito sa pangalawang illustration ng dalawang baka din dito, magkatabi sila.
Bakit hindi sinabi huwag kayong tatabi? No? Bakit ang sinabi huwag kayong makipamatok? Alam niyo yung difference? Kasi itong pamatok, guys, wala ka ng way out. Okay? So ang gustong sabihin talaga, guys, nung ating talata sa pakikipamatok, it is entering a relationship na talagang yung taong makakasama mo, okay, yung tao talagang makikipamato ka, siya talaga ay may say sa buhay mo. Magkakaroon talaga siya ng control sa buhay mo. Ulitin ko, hindi natin tinutukoy dito na hindi tayo makikipagkaibigan, hindi ka magkikipag-usap sa mga hindi mananampalataya, sa hindi mo ka-equal yung level ng relationship at pagkakilala mo sa Panginoon. Pero napakahalaga na hindi ka makikipamatok. Okay, mamaya mas maintindihan pa natin. Basahin natin yung ating talata sa English version. Okay. Guys, magugulat kayo kapag binasa na natin sa English. Do not be unequally yoked together with unbelievers. Nakita nyo, double negative yan. Do not. Negative yun. Unequal, negative yun. 'Di ba? So pwede pala equal yoke kung ilalaruin natin yung statement. Pwede palang do equally. Okay? So yun ang parang pinakang counterpart niya. Pero ang original talaga is do not be unequally yoked together. Papakita ko sa kanya ng picture. Guys, ito yun. Meron kasi talagang pinapractice sila sa Middle East na hindi pantay yung yoke. Kasi minsan, pinag-aararo nila yung dalawang kalabaw na magkaiba ng size. Halimbawa, ang meron lang sila ay isang kalabaw lang na malaki. Pero ang isa pang available talaga na pwedeng makatulong sa kanila ay maliit na. I-a-adjust nila yung yoke, so magiging unequal yung yoke. Okay? So do not unequally. Guys, yan yung totoong concept talaga at context nung talata na pinag-uusapan natin. May pagkakaiba ba yun doon sa huwag kang makipamatok sa hindi mananampalataya? Almost the same. Pero gusto ko maintindihan ninyo na mas malalim na unequal yung totoong itinutukoy talaga doon sa ating talata. At isa pang scenario, guys, meron kasing pagkakataon na pag yung isang mag-aararo ay matanda at mahina na, ipapartner siya sa medyo bata pa at malakas na. Ngayon, ang tendency ngayon, guys, kapag mahina na yung isa, hindi naman sa lahat ng pagkakataon magiging active yung isa. Kaya pag tumigil siya, nahihirapan din yung kapartner niya. Okay? O sige. Ito yung mas malalim na understanding natin. Okay, halimbawa, guys, ako lang gumawa niyan. Hindi yan demonyo. Ano yan? Kalabaw. Sensya na kayo. Wala akong time mag-drawing, tsaka wala akong mahanap sa Google na na pwedeng magamit ko. So ako lang talagang gumawa. Oo nga, mukhang langgam. Top view kasi yan. Guys, imagine niyo top view. Okay. Unequally yoked sila. Kasi may mas malaki, may mas maliit. So ang talagang original na direction dapat nila is forward. Tama ba? Pero dahil unequal sila, mahina yung isa, eto guys yung normally nagiging direction nila. Paano pag tumigil yung isa? Halimbawa, yung isa tumigil, yung isa lang ang lumalakad. So anong magiging direction nila? Iikot lang sila ng iikot. 'Di ba? Kasi nakatigil yung isa. Titigil lang talaga ka. So, hindi sila makakapunta dun sa dapat nilang pupuntahan. Kasi nakatigil yung isa, walang progress yung isa. Guys, naiintindihan nyo na, yung gustong sabihin, sa panahon na kasi wala naman na talaga tayong, bihira naman talaga yung mga taong makakasama natin na hindi kumikilala sa Diyos na kinikilala natin. Kasi nga tayo sa Pilipinas, we are so blessed na tayo talaga ay one of the largest Christian nation in Southeast Asia. At
Sabi ko nga, kahit yung kapitbahay mo ay pwede mo talagang tanungin kahit hindi siya nagsisimba sa church natin. Tanungin mo siya, nananampalataya sa Panginoon. Pero paano natin to i-apply ng may wisdom sa buhay natin? Okay guys, hindi ibig sabihin na hindi tayo makikipagrelasyon o makikipagkaibigan sa iba. Pero ito yung gusto sabihin ni Paul. Spiritually, Paul is saying, do not bind yourself in close partnerships. Okay, ulitin ko magkaiba yung magkatabing baka kesa dun sa may pamatok na sila. Kapag nailagay ka na sa pamatok, na i-bind ka na, you have no way out. Amen? Magiging significant other na yung kasama mo. Yun yung sinasabi ni Paul na magiging applicable sa panahon natin ngayon. Piliin natin yung mga taong magkakaroon ng significant control sa buhay natin. Okay, yes, applicable talaga siya sa pag-aasawa. Why? Because marriage is a binding contract. Okay? Hindi ka talaga pwedeng, ayoko na, bukas paggising nyo bukas ng umaga, ayaw nyo na magsama at mabigla na lang mapapawalang bisa ang kasal. Hindi yun pwede. Amen? Lalo dito sa Pilipinas, guys, wala pang divorce dito sa atin. So, hindi pa talaga siya pwede. Kaya, napakagandang paalaala talaga ng salita ng ating Panginoon. Do not unequally yoke. Do not bind yourself in close partnerships. Halimbawa, matured Christian ka. Okay, Rael, matured Christian ako. Christian din yung kapartner ko. Okay? Pero, bakit unequal? Kasi darating yung time, guys, di ba, napag-usapan nga natin nung last session natin, nag-a-agree tayo na meron tayong mga kasama sa church at meron tayong mga kaibigan na hindi naman natin kasama sa church. Pero yung hindi natin kasama sa church, mas mababait sila, mas masipag sila, mas mabuting tao sila kaysa dun sa mga kasama natin sa church. Okay, di ba na-discuss ko sa inyo guys yung mga katangian, manifestations ng mga totoong believers. What if believer nga siya? Pero ikaw gusto mong hanapin ng Panginoon, gusto mong sumamba sa Diyos, pero hindi siya ready. At pinag-aawayan nyo yun. Okay? Ikaw, believer ka ng pag-iikapo, pero hindi siya believer ng pagbibigay sa Panginoon. Kung hindi kayo bound together, then you can easily set apart. Pero kapag bound na kayo together, tapos hindi nyo mapagkakasunduan yung mga bagay na yun, ay doon na talaga papasok yung maraming challenges sa buhay. Okay? Again, sabi ni Paul, he is saying na don't bind yourself in close partnerships, especially spiritually intimate ones, with someone whose beliefs, values, and direction in life are not aligned with Christ. Kasi kung ikaw, mga kapatid, ay, di ba, sabi nga natin, faith is persuasion. Persuaded ka ng Panginoon, anak, hanapin mo ko, gawin mo to. Tapos ikaw, nagre-respond ka dun sa persuasion ng Panginoon, pero yung partner na kasama mo, okay, ay ayaw niya. Unequal, guys. So, on tendency, ikaw yung mag-carry ng maraming challenges sa buhay. Napakaganda talaga na be wise kung paano mo i-involve ang sarili mo sa significant other na magkakaroon ng significant control sa iyong buhay. Okay? This is not about isolation, but about intentional alignment. Okay, guys, pinag-uusapan natin, hindi naman yung hihiwalay ka na lang pag nakita mo may pangit na ugali to, parang hindi na kayo magiging okay, hihiwalayan mo na lang. Guys, alam ko naman, naiintindihan nyo, hindi yun ang tinutukoy dito. Pero it is about intentional alignment, especially in matters that deeply affect one's spiritual walk. Pag intentional, ibig sabihin, i-work out mo yung relationship na yun. Okay, ano yung something na hindi intentional? Yung mga magulang natin, hindi naman natin intention na sila yung mga maging magulang natin. So, dahil sila yung magulang natin o sa mga magulang, dahil sila yung anak ninyo, hindi nyo naman po kailangan tanungin na nakikipamatok ba ako sa hindi mananampalataya. Hindi yun applicable doon. But yung mga relationship, yung mga alignment na intentional, kagaya ng pag-aasawa. Kasi nga, ito ay intention mo na i-build sa inyo. Pakikipagkaibigan, intention mo yun eh. Ikaw yung lalapit dun sa tao.
Trabaho, guys. Kasi nag-a-apply ka, 'di ba? So, a-applyan mo yung boss o yung trabaho na kung saan ka kikita pero hindi at alam mo na may mga policies at may mga practices doon. At kapag nandun ka na sa loob, i-a-apply mo yung mga yung mga policies na nun. What if yung policies at yung mga methods doon sa yung pinagtatrabahuan ay hindi align sa kalooban ng ating Panginoon, sa itinuturo ng salita ng ating Panginoon. Gets nyo guys? Intentional alignment. So kung yung mga binibuild natin mga relationship, makaka-apekto sa yung spiritual walk. Yun yung tinutukoy dito guys, na do not unequally yoke. Meron lang akong mga nilagay dito para mas lalo nating maintindihan yung unequally yoke. Okay, it is not about making friends. Okay, kasi nga, hindi naman ibig sabihin wag ka nang makikipagkaibigan. But it is about commitment. Okay, makikipag-friends ka, pero ang pinag-uusapan natin dito, yung i-commit mo na yung iyong buhay, yung iyong sarili. Ulitin ko, ang kaibahan no, ang pamatok na tinutukoy dito ay magkakaroon kayo ng bind, may magbabind sa inyo that you cannot easily get out from. Okay? Kaya yun, wag ka nang makikipamatok kung sa tingin mo you are not aligned with them. It is not about getting along with, ito yung pakikisama. Hindi ibig sabihin ay hindi ka makikisama yung getting along. It is about influencing someone to be on your side. Okay, halimbawa, sabi ko nga sa inyo, unequally yoke. Paano kung yung isa ayaw lumakad? Ikaw, gustong-gusto mong dumiretso. Gustong-gusto mong mag-improve. Gustong-gusto mong lumago ang iyong pagkakilala sa Panginoon. So, kaya sinasabing wag kang makipamatok unequally, do not unequally yoke, kasi paano mo siya maaakay kung ayaw rin niya? Pero imagine niyo kung you are equally yoked, kung may nakikita kang magandang future, maaakay mo siya. Okay? Yun yung guys, kaya nga napakahalaga na naiintindihan natin ito kasi tayo, alam ko, we are persuaded ng Panginoon. Bawat isa sa atin may kanya-kanya talaga tayong may kanya-kanya tayong conviction na gagawin ng Panginoon. Yung iba sa inyo, in the near future, magkakaroon kayo ng mga bagong ministry. Yung iba sa inyo, may mga gifts kayo madidiscover sa sarili ninyo. And guys, alam mo yun, ang dami pang ipaparanas at ipakikita sa atin ng Panginoon. Ang dami pa nating matututunan tungkol sa relationship natin sa Panginoon. At tandaan ninyo, ang isa sa mga magiging challenges para hindi natin malakaran na yon ay yung mga nakakasama natin. Okay? Pero ang tanong, hindi nga ibig sabihin huwag ka na makisama eh. Ang tanong, yung bang mga nakakasama mo, mai-influensyahan mo ba sila to be on your side? Okay? Next, it is not about to stand out. It is not to stand out na parang kailangan lumutang ako. Hindi, wala rin payabangan dito sa pinag-uusapan natin. Kasi nga, mas ang mahalaga dun sa sinulat ni Apostol Pablo, it is to be equal with anybody and make an impact on them. Kaya nga, do not unequal. Ibig sabihin, mas okay kung equal ka para mahahatak mo siya, para madadala mo siya kung ikaw yung makakasunod sa conviction at sa persuasion ng Panginoon sa faith mo. Okay guys Guys, bago tayo mag-proceed, baka naman naisipin nyo, tayo yung malakas na baka, at yung mga ibang taong hindi natin kausap ngayon, sila yung mahihina. What if tayo rin yung mahina? At yung partner mo ngayon, siya yung nagsisikap, at baka ikaw ay nagiging dahilan kaya hindi siya mag-improve. Guys, mag-self-check din tayo doon sa mga, kung meron kayong friends, kung meron kayong mga partners, or kahit partner sa ministry, baka guys, para maging rin tayo guys, para maging holistic tayo, hindi tayo one-sided. Wait, baka ako rin ang nagiging dahilan kaya hindi lumalago yung partner ko kasi ako yung unequal sa kanya. Okay? Amen guys, nagigets nyo ba yun? So wag tayo maging one-sided Okay.
Ano pa? It is about partnership. It is about responsibility. Yung yoke na yan is partnership. At kailangan maintindihan natin na whatever, kung anumang partnership meron tayo, dapat responsible tayo. Kailangan intentional na anumang partnership na papasukin natin, anumang relationship, anumang commitment, dapat as much as possible, ang laging nangingibabaw sa atin, makasunod ako, makalakad ako ayon sa pamantayan ng ating Panginoon. Amen? So, ito yung mga practical examples, guys, sa romantic relationship. So, a believer marrying an unbeliever may face challenges in raising children. Example lang to, guys, spiritual priorities, decision-making, and worship. Ulitin ko, dun sa context na pinag-uusapan natin na applicable na sa atin, kahit nag-church na yan. Okay? Pero kung unequal yung meron kang pinaniniwalaan, siya hindi rin niya pinaniniwalaan sa maraming aspeto ng pagiging mananampalataya, ay challenges yan. Sa pagpapalaki ng anak, pwedeng may naniniwala na hindi dapat pinapalo ang anak. Yung isa naman naniniwala dapat binubugbog ang anak. 'Di ba? So marami kayong maapektuhan. Ito yung mga example, guys, na pwedeng maging challenges. A Christian wants to tithe or serve in ministry. Halimbawa, yung isang believer, gusto niyang mag-ikapo, gusto niya talaga mag-serve sa ministry. Okay? While their unbelieving spouse sees it as a waste of time and money. Ganon din sa nanay at tatay ko. Hindi ko mo pareho silang pastor. Nag-align sila sa lahat. Pero guys, parehong believers na yon. How much more kung unbeliever yon? Diba? Kasi yung tatay ko, which is may tama naman talaga yung tatay ko, may tamang positive hindi yung may tama yung tatay ko. Kasi yung tatay ko, ito yung sinasabi niya, ang galing-galing nyo sa pulpito, pero hindi kayo marunong magsaing, hindi kayo marunong maglinis ng bahay. Oo nga naman. Yung nanay ko naman, tuwang-tuwa siya na, ang gagaling ng anak ko, tumatayo, kumakanta, tumutugtog. Pero tatay ko, hindi siya masatisfy na, dapat mas magaling kayo sa bahay. Diba? So, guys, parehong pastor na yun, pareho ng pastor yun. Pero yun, guys, how much more kung unbeliever o talagang hindi niya kayang lakaran yung persuasion na yung conviction na binibigay sa ng Panginoon sa journey ng pananampalataya mo sa Kanya. Okay, hindi lang sa mag-asawa, business partnerships. Kapag nakikipag-partner ka sa business, guys, may legal binding yan, so may kontrata yan. So being in business with someone who doesn't operate with biblical ethics may lead to compromising your values. O di ba? Kasi nga, kahit sa business, guys, merong mga policies, merong mga methods, ay alam na natin, sige, kahit hindi tayo pumunta sa business, di ba, may mas common sa atin sa politics, sa government, meron talaga mga practices doon na later on na di-discover natin, ay mali pala. Kaya example, your partner wants to cut corners, lie to clients, or ignore fair wages, you're then yoked to those actions. Okay? So, dahil hindi may iwasan, guys, na kahit sa mga businesses ay may mga abnormalities and may mga irregularities. Aminin natin, guys, na meron tayong mga na magiging kaibigan, guys, na hindi lang magiging kaibigan, kundi magkakaroon talaga sila ng control sa buhay natin. While we should love and be kind to all, making someone who doesn't share your faith, your closest influence can slowly pull your values. Kasi nga, meron nga tayong mga kaibigan, guys, na mas close pa tayo kaysa sa sarili nating mga pamilya. Di ba? Aminin natin yun. Example, a friend encourages compromise in areas like partying, di ba? Sex outside marriage na ngayon parang tanggap na lang yan, or gossip, or making it harder to stay spiritually grounded. Di ba? Oy, tara, kating tayo, o di sama ka naman. Huwag ka na magsimba, mag-swimming na lang tayo. Di ba? Bakit ka napapasama? Kasi nga may control na sila sa'yo. Akala mo lang, hindi, nakikisama lang ako, pero hindi mo na-realize, may pamato ka na with them. Diba? O sabi nga nila, nakikisama pero hindi makikisama. O diba? Okay, ministry partnerships. Hindi lang to guys outside church, kasi even sa ministry, sa church, possible din, guys, na magkaroon tayo ng unequally yoke
together. Joining hands with spiritual work with those who deny or dilute the gospel can cause doctrinal confusion or compromise. Kaya guys, may mga churches na talagang naghihiwalay o nase-separate, nadi-divide. Pero minsan, yun talaga yung best way or best recourse do sa mga bagay-bagay. Kasi lalo na kapag doctrine na ang pinag-uusapan. Eh guys, doctrine na yun eh. Pinaniniwalaan mo na yan sa salita ng Panginoon. At hindi lahat talaga ng church, ng Christian churches ay magkakatulad. Kaya guys, naniniwala ako kung bakit may denomination ang Christianity. Bakit may iba't ibang denomination? Yes, puro born again Christian tayo, pero magkakaiba tayo ng pangalan ng church. Kasi naniniwala ako na hindi talaga magkakasama-sama kapag magkakaiba ng pinaniniwalaan sa doctrine, no? Kaya minsan talaga maraming denomination. Example, hosting a church event with a group that denies Jesus' divinity, what messages does that send? 'Di ba? Halimbawa, guys, ito sample ng mga churches dito sa Pilipinas na tinutulungan ng mga missionaries abroad. Eh dahil nga yung mga churches dito sa Pilipinas ay mahihirap, maraming pangangailangan, ngayon dahil may inaipangako dun sa ibang bansa, naku, tatanggapin nila, i-accommodate nila yung missionary. Yung pala guys, iba na yung itinuturo. Pero dahil nakapagbigay na sa kanila, nabigyan na sila ng tulong, minsan nahihirapan na silang mag-separate mula sa kanila. Bakit? Eh, kasi meron na na-involved na mga tulong. Kaya pinag-uusapan din natin guys, even yung partnership sa ministry. And what if unbeliever ang asawa? Mag-asawa na kayo pero unbeliever yung isa. At eto na nga, given na ando na yung mga challenges. Okay, number 1, ang payo ko po, ito sa akin na huwag hiwalayan. Okay? Dahil mahal. Mahal ang paghiwalay. Okay, huwag maghiwalay. Dahil una po, sinabi po ito sa Bible. Okay, basahin po natin sa 1 Corinto chapter 7 verse 12. Sa iba naman, ito ang masasabi ko. Pero tandaan po natin na opinion to ni Pablo. Pero si Pablo ay kinakasihan ng banal na spirito. Okay, kaya maaasahan natin na yung kanyang payo ay makadiyos. Okay, ito yung opinion ko lang, walang sinabi ang Panginoon tungkol dito. Kung ang isang mananampalatayang lalaki ay may asawa na hindi mananampalataya, na gusto namang magsama sila, hindi niya dapat hiwalayan ang babae. At kung ang isang babae naman ang may asawang hindi mananampalataya na gusto nilang magsama sila, hindi niya dapat hiwalayan ang lalaki. Okay? Bakit? Napakaganda yung layunin niya. Sapagkat ang lalaking hindi mananampalataya ay tinatanggap ng Diyos dahil sa kanyang mananampalatayang asawa. O wag niyo pong hihiwalayan. Kasi tatanggapin yung asawa mo na hindi mananampalataya, tatanggapin siya ng Diyos dahil sa iyo. At ang babaeng hindi mananampalataya ay tinatanggap din ng Diyos dahil sa kanyang mananampalatayang asawa. Dahil kung hindi maging ang mga anak nila ay hindi tatanggapin ng Diyos, ngunit ang totoo, tinatanggap din sila ng Diyos. Okay? So, wag hihiwalayan, magtitiis, yung gagawin. Okay? Ano pang gagawin? Ipanalangin. At dapat yung pananalangin mo sa kanya, sasabayan mo ng pagpapakita ng makadiyos na ugali. Okay? Ulitin ko, hindi ka dapat nananalangin lang para dun sa iyong asawa na hindi pa mananampalataya, dapat siya ang unang makakita ng karakter na makadiyos. Bakit? Ayan, pabasahin natin sa 1 Pedro 3:7. Kayo namang mga lalaki, pakisamahan ninyong mabuti ang inyong asawa dahil ito ang nararapat bilang isang Kristiyano. Igalang nyo sila bilang mga babaeng mas mahina kaysa sa inyo dahil binigyan din sila ng Diyos ng buhay na walang hanggang katulad ninyo. Kapag ginawa nyo ito, sasagutin ng Diyos ang mga panalangin ninyo. O sige. O, tapos guys, palitan nyo na lang. Kayo namang mga babae, palitan nyo at i-counterpart lang natin. Kasi sa Bible guys, mas dominant naman at mas binibigyan ng importance pa kasi sa Bible ay ang mga lalaki. Pero since nandito na tayo sa New Age, palitan lang natin. O kayo naman mga babae, pakisamahan yung mabuti ang inyong mga asawa. Bakit? Meron kang pinagpe-pray. Ang pangit naman ng ugali mo sa kanya. Diba? Naalala ko, may isa pong patotoo
ano po sila, pareho na silang pastor, pero dati po, nung hindi sila nakakakilala sa Panginoon, ang unang nakakilala ay yung babae, asawang babae. Pero nung hindi pa po sila nakakakilala sa Panginoon, lagi talaga silang away, bangayan. Pag yung kanyang asawa ay may away sila, yung asawa yung lalaki, mag-iinom yun. Pag umuwi yung asawang lalaki galing sa inuman, lasing, talagang gera na naman yun, sagutan na naman. Nakakilala yung babae sa Panginoon, salamat sa Diyos, na born again siya. One time, dahil na born again siya, umuwi yung asawa niya na lasing. First time, guys, first time na yung lalaki ay pinakitunguhan ng maayos nung babae kahit lasing siya. Nung pagdating ng lalaki, na lasing, inakay ng babae, andiyan ka na pala. Gabi na, halika rito. Hindi, inakay. Pero nagtataka yung lalaki, tama ba yung inuwian kong bahay? Parang ganun. Tapos, kumuha ng bimpo yung babae, pinunasan yung kanyang asawa, tapos ipinagtimpla ng kape. Tapos parang sa lalaki, inisip niya, baka may lason yung kape kasi ang bait ng asawa. So, tapos yun, natulog na yung babae. Naging malaking question mark yun doon sa lalaki. Tapos one time, nung hindi na makatiis yung babae, sabi niya doon sa asawa niya, ano nangyari? Sabi niya ganun, may problema ba tayo? Sabi niya, bakit? Wala. Bakit ganito? Ganun. Tapos sabi niya, yung ba yung iniisip mo? Tapos nagsimulang magpatotoo yung babae sa kanyang asawa tungkol sa Panginoon at kung ano yung pag-ibig ng Diyos at pagpapatawad ng Diyos na ginawa sa kanya. Guys, alam nyo, naakay niya yung kanyang asawa at pareho silang naglingkod sa Panginoon at pareho na silang pastor. Nung huli ko silang narinig, pareho na silang naglilingkod sa Panginoon. Okay, so kung meron hindi mananampalataya, ay mas lalo kang maging matibay, mas lalo kang maging malakas. O sige, nandun na kayo nakayoke na kayo, unequal yung inyong yoke. Hindi yun yung tamang panahon na tumigil ka. Mas lalo kang magpatuloy hanggang sa maakay mo siya. And hindi natin alam yung kayang gawin ng Panginoon na kamangha-mangha, malay mo, tumaba din siya, lumakas din siya para dumating kayo sa point, you are equally yoked together. Amen? Ngayon, para naman sa mga, mga GF pa lang, mga boyfriend and GF pa lang na sa tingin mo hindi kayo align spiritually, okay, unawain nyo munang mabuti yung context ng pagiging believer at unbeliever dun sa panahon natin. Guys, yan yung part 1 natin. So, balikan mo yun, tapos intindihin mo, and sa tingin mo, sang part doon, nagkakaroon kayo ng challenges, okay? Pero again, ulitin ko dapat hindi tayo one-sided. Dapat ay kine-check din natin yung sarili natin. Baka tayo yung hindi aligned doon sa partner natin. And be a progressive and impactful believer. So while nandun ka sa relationship mo, at sa tingin mo, hindi kayo in line, mas lalo ka maging progressive believer. Mas lalo ka magpakalapit sa Panginoon. And make sure, guys, na yung buhay mo ay nagkakaroon ng impact una sa Kanya. Okay? Kasi kung hindi pa kayo aligned at kailangan mo talaga siyang maakay sa Panginoon, then weigh, test, and study what kind of partnership you will have in the future. May panahon pa kayong mag-testing, guys, ha? Kasi nga, hindi pa kayo kasal. Kasi sa mga mag-asawa, ay wala nang testing. Tiis na talaga sa mag-asawa. Talagang, pagkatapos ng kasalan, sakalan na talaga. Yan, habang mag-boyfriend, girlfriend, you can test everything, guys. Pag-aawayan nyo ba to in the future? Ito ba ay magiging issue sa inyo in the future? And dahil hindi pa kayo kasal, marami pa kayong panahon para manalangin at alamin ang kalooban ng Diyos. Okay? Concern sa atin ang Panginoon. Alam ng Panginoon how challenging kapag meron na tayong yoke together with someone else, with our significant others, dahil mahirap na talaga kumawala. So makikita natin, guys, napakahalaga na yung mga responses natin doon sa convictions ng Panginoon about our faith, yung pagkakilala at relasyon natin sa Panginoon. Guys, hakbangan nyo kapag may conviction sa iyo ang Holy Spirit, lakaran mo na yon.
Kung dinidil ka ni Lord at kinukonvict ka niya na mas nasipagan mo sa pagsimba, lakaran mo yon. Kapag kinukonvict ka ng Panginoon na sipagan mo ang pananalangin, pag-aaral ng salita ng Panginoon, mag-respond ka rin agad. Minsan kahit parang nakakatamad, wala kang naiintindihan, maniwala ka, i-bless ng Lord yung obedience natin. Any partnership, yung alam mong hindi na tama ang inyong direction, but you have no way out. Then guys, napaka-effective lagi na tayo ay mananalangin. Pray earnestly. Talagang fight a good fight of faith. Mas lalo tayong ma-expose sa Panginoon kasi yung paraan ng Panginoon mabisa kaysa sa paraan natin. God knows you're there and He knows what you are going through. Kapag bat-bat ka na ng maraming challenges kasi yung andun ka na sa unequally yoked together ka na, dun sa partnership na yon, alam ng Diyos yung mga hirap mo. He knows and He can set you free. Just trust His process and trust His timing. Okay guys? Pero guys, bakit pa natin aantayin na pumasok tayo sa partnership na mahihirapan lang din talaga tayo? Okay, so pag-isipan na natin, okay? Mag-pray na tayo at magpakalapit sa Panginoon. So do not unequally yoke with the unbelievers. Hindi ibig sabihin nun ay lalayo tayo sa maraming tao. Guys, ang totoong ibig sabihin nito, we have to be loving and reaching out. Okay, mas lalo tayong makita natin guys na kailangan maging impactful yung buhay natin. Kailangan mas lalo kang maging influential. Kasi kung lumalakad ka sa yung pananampalataya, dapat yung mga taong nakakasama natin, lumakad din sila para magkaroon man tayo ng partnership sa kanila. Hindi naman ibig sabihin wala nang challenges. May challenges man pero hindi ganun magiging kabigat. Okay? Apostle Paul is not saying to avoid unbelievers altogether. We're called to love, befriend, and witness to them. But not to be yoked. Tandaan nyo yun but not to be yoked. Ibig sabihin yung deeply tied ka sa Kanya in ways that affect our direction and devotion to Christ. Guys, meron pa rin talaga tayong obligation dun sa mga unbelievers, hindi para layuan sila. Kasi kung lalayuan natin sila, sino na mag-aakay sa kanila palapit sa Panginoon? Tama ba? Pero yung deeply tie, yun yung sinasabihan tayo na, oops, do not enter into that level of relationship